Good morning mga boss and welcome back to our channel mga boss. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please pakiclick naman yung subscribe button dyan mga boss. Ayan, para mapalawak mo natin itong ating mga video at pakihit na rin ng notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ayan mga boss, napakaganda ng pag-uusapan natin mga boss. Ito ay tungkol sa di umano'y balibalita na baka daw magkaroon ng revolusyon, ayan, ang bansang Pilipinas, kasi actually marami na talaga yung nagreklamo tungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya mga boss, ayan, pakinggan natin itong balita na ating nakalap, isang video, at bigyan natin ng opinion at reaction itong balitang ito. Magandang umaga po kasamang Drew, magandang umaga po kasamang Johan at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Right, una ng katanungan, Professor, ano nga ba itatanong? Professor, Dr. Kalilong. Itong unang-unang headline po namin na mismong ang kalihim ng Department of National Defense ang nagbabala na posibleng matulad ang Pilipinas sa nangyaring military junta sa Myanmar. Ano pong reaksyon niyo po dito, Dr. Carilo? Well, I think hindi naman exactly na mangyayari na magkakaroon tayo ng isang caretaker government kagaya ng junta, kasi ang Myanmar kasi, if you're going to look at their history, mula pa nung panahon ni halimbawa ni Aung San Suu Kyi, di ba? Lahat sila talaga dumaan sa ganyan klase ng sistema, Nagkaroon talaga ng military takeover. Sa atin naman, kung pagbabatayin natin ang ating kasaysayan, nagkaroon ng participation ang military doon sa ating mga nagdaang revolutions. I mean, I'm referring to EDSA 1 and EDSA 2, but only as the last straw that made it possible for these revolutions to take place. Pero never nagkaroon ng pagkakataon na talagang yung militar ang nag-impose sa sarili nila na ilagay yung kanilang mga sarili doon sa liderato, There were instances also na nagkaroon ng mga kudetas pero hindi naman talaga ito naging successful, So para sa akin yung itong agam-agam at maaring sapantaha or iniisip nito ni Secretary Gibuchidoro may not really be applicable in the case of the Philippines, On the flip side, baka nga talagang magkaroon ng revolution dahil nga sa nangyayari ngayon, na may mga tahasang pag-violate doon sa ating constitution. At the same time, nandito yung parang panggagalit talaga sa taong bayan, at kung ano-anong mga tactics na ginagawa ngayon ng liderato ng administration para nga ilihis yung talagang usapin doon sa corruption. And I think this is really going to anger the masses even further, hanggang sa baka dumating yung sa tipping point na baka magkaroon na naman tayo ng isang revolution na syempre sana hindi naman talaga umabot sa ganun. Sa dinami-rami po ng aming mga nakausap, mapa-retirado, mapa-ikangay dating advisor ng National Security, minaliit nila in a sense dahil sabi po nila, with your indulgence, Dr. Kalilong, mga kabalitan na ayan mga boss, sa totoo lang, minaliit na naman talaga nila, lalong-lalo na ang AFA. Kaya nga yung interview ni General Brunner, nang sabi niya, siya nagtataka daw kung bakit marami nagrarally. Alam niyo mga boss, wala namang magrarally talaga kung wala talagang kung sapat o maayos yung pamumuno ng bansa. Yun talaga mga boss. Kasi maaari yung mga high-ranking official ng AFP ay hindi pabor sa ganyan, sa revolution, pero hindi natin po masasabi kasi mga boss dahil ang mga junior officer dyan yan sa baba, actually hindi naman sila pwede nga magsalita na mag-aalsa or mag-withdraw sila ng support sa Pangulo, pero
Kasi takot din yan sila mga boss na court martial. Kaya nga sinasabi ni General Bronner na hindi daw sila bulag, hindi daw sila pipi. O kasi actually mga boss, yung mga junior officer dyan, hindi naman sila pwede magsalita dyan kasi takot sila na makasuhan o takot sila na ma-court martial ng dyan sa AFP. Kaya mga boss, ayan, ituloy natin na itong balita. Na natuto o matured na ang mga sundalo ngayon. Mas professional. Mas professional na. Kaya't malabo na mangyari at hindi magkakaroon ng tagumpay kung meron mang binabalak na kudeta, Doktor. Yeah. Yeah, actually, kung titignan naman din natin na ito kasing mga itong mga disgruntled officers na to, either nandoon sila sa mga junior level o kaya doon sa mga nasa senior level na. I mean, yung mga retired na, no? So, kumbaga yung clout nila doon sa organization, hindi pa ganoon kahinog kasi nga yung iba junior officers pa lang, yung iba naman retirado na. So, hindi na ganoon katindi pa rin yung kanilang or hindi na ganoon katindi yung kanilang clout doon sa loob, no? Pero yung kasi mga senior officers at saka yung mga high-ranking generals, if they will turn their backs against the government, doon talaga nagkakaroon ng maaring magkaroon ng success, no? Ang isang possible military takeover, pero still the same. I'm not seeing it happening right now. I think the loyalty of the AFP and the entire national defense is still with the government, and I'm not seeing any time, no, the magkakaroon talaga ng pagbaliktad na magaganap at the moment. Nakikita mo bang mapapawi ng kasalukuyang galaw ng pamahalaan yung ika ngayong namumuong ngit-ngit at puot sa ilang mga kababayan natin? Sapat ba itong ginagawa nilang hakbang, Dr. Kalilong, para mapahupa or mapapayapa yung galit? Sabihin natin, diretso na, mahilot man lang, Dr. Kalilong. On the flip side, hindi ko nga makita kung meron ba sila talagang ginagawa to appease the public or to appease the people. When in fact, parang ang lumalabas para sa tingin ko, parang lalo nilang binubuyo, no, or sinisilaban yung galit ng taong bayan because of what they're doing. Kagaya nga nito, halimbawa tong pagkakatalaga halimbawa kay Secretary Boying Remulla sa ombudsman, alam naman natin siguro kung anong kadahilanan itong recently, no, yung pagkakasunog nitong DPWH building na sinasabi nila galing daw sa isang sumabog na computer na mukhang imposible namang mangyari, and maraming tech experts na nagsasabi, no, na hindi probable yun, malabo talaga. Kumbaga parang parang they are trying to discredit the intelligence of the Filipino people. They're trying to malign yung ating katalinuhan by giving us these narratives na ang hirap-hirap naman talagang tanggapin, sa totoo lang. And kumbaga parang isa lang naman talagang gusto natin, which is really to find out the truth in all of this money heist, no, dito sa fiasco na ginawa nila sa corruption, pero hindi nila magawa. Prof, i-ano ko lang, bago ko makalimutan, may nakikita ba kayo na, let's say, foreign power na posible pong sumuporta o hindi, sabihin natin, hindi maaari namang sumuporta dito po sa di umano na military junta or kung ano man ang niluluto po nila na pagkilos laban po sa gobyerno? Do you see any foreign power na maaari nating, let's say, magiging katuwang, kakampi, or kung tututol man yan, Doc Kalilong? Well, siguro the way we see it right now, no, with what the foreign policy of the government actually is dictating, I think the closest possible ally that we could have here is China. Okay. Apparently, the goal of China here is to, I believe, institute, the vice president or the Dutertes back in power, because the Dutertes, their foreign policy is very clear also when they pivoted towards China. But then again,
On the flip side kasi, itong China right now, kaya kung makikita natin medyo tahimik din siya rito sa issue na to. Kasi nga, ang layunin at ang gusto naman ng China din is mapaigting yung mga internal conflicts natin. Kasi habang may mga internal problems or issues tayo kagaya nito, yung ating attention medyo nalilihis at nalalayo doon sa issue ng West Philippine Sea na syempre pinoprotektahan din nila yung interest nila dyan. Ano? So, unless maybe some segments of the, let's say, opposition will go to Beijing and really ask for their help, yun ang mangyayari at the moment. But I think China is just there. They're just waiting on the sideline, and they're constantly observing everything that's happening in the country. Kasi nga they have a big stake in the Philippines at the moment. No? Pero as to whether they will interfere or they will meddle, maaring hindi sa simula, pero kung siguro makikita nila na talagang merong inertia at merong nangyayari na critical mass at talagang may maliwanag na pagpapalit ng liderato, siguro sila ay tutulong din. Pero Doc, hindi natin pwedeng sabihing hindi rin makikialam, quote-unquote, si Uncle Sam. Definitely. And the definitely other foreign powers. Yes, that's true. That's why this issue is really best left to our interests, the domestic policies and domestic politics, para hindi na ma-complicate. Ang problema nga, the government, I believe, is not really doing their thing, Kasi almost 3 months na tayo dito sa issue na to, and yet wala pa tayong napasampahan ng kaso, wala pa tayong napapakulong, and ito lang naman yung gusto ng taong bayan, pero hindi natin maibigay, hindi natin magawa, because they're trying to protect people. And very obvious, the playbook is so clear that they really are buying time until the next big issue comes along. And this is really something na nakakapagpatindi talaga ng galit ng tao. Doc, hindi po ba sa... Actually, mga boss, dahil lang naman sa korupsyon ang lahat ng ito. Pero kung naging patas sila, naging transparent, imbestigahan kung sino yung mastermind at ikulong, siguro wala namang ganitong mangyayari ngayon mga boss sa tingin ko. Medyo ang administrasyon ngayon parang may pinagtatakban tungkol dyan sa pag-iimbestiga dyan sa flood control scandal. Ayan mga boss, kung kayo, ano masasabi nyo dito mga boss? Kung meron kayong mga opinion dyan, ayan, please pakilatag ng inyong sariling opinion regarding sa issue na to, na magkakaroon ba talaga ng military junta o kaya withdrawal of support sa ating gobyerno. Ayan, abangan na lang natin mga boss sa mga mangyayari ayan sa ating bansa. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please pakisubscribe naman sa ating channel at paki-click na rin yung notification bell. Ayan mga boss, hanggang sa susunod nating mga video. Hanggang sa muli mga boss. Ayan.